Forgiven Forever. At dahil nga po yan ang ating serye, kaya po meron tayong bagong title ngayon na ang title po ng ating mensahe is Our Unbroken Fellowship with God. Sa Tagalog po, ang ating hindi napuputol na pakikipag-isa, pakikipagniig sa ating Panginoon. Pero tayo po yung magkakalinawan muna at atin pong uulit-ulitin lagi po para po hindi tayo nalilito at para po doon sa mga kapatid natin na nanonood online, ito po ang napakahalaga. Magkalinawan po muna tayo. Kapatid, kapag sinabi po nating forgiven forever, ang tinutukoy po natin ay ang mga Kristiyano lang na mga anak ng Diyos. Ang mga nagsisimpalataya lamang kay Jesus at nagtiwala sa kanyang tinapos na gawa. Yun po, faith in Christ and those who believe in Christ's finished work. Na naniniwala at tumatanggap na tinapos na ni Kristo ang dapat gawin para tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya po mga kapatid, hindi po sinusuportahan ng Biblia ang maling kaisipan na ang buong mundo daw ay pinatawad na sa kanilang mga kasalanan o ang buong mundo ay ligtas na. So, hindi po ligtas ang hindi kumilala kay Kristo. Mali po yun mga kapatid. So kaya po nung isinulat ni Juan, yung 1 John chapter 2 verse 2, sabi po ng NIV, He is the atoning sacrifice for our sins. And not only for ours, but also for the sins of the whole world. So yung pong sinasabi ni Juan doon is excited po siya dito sa headline na ito, sa good news na ito, na gaya nating, tayo po dating mga hentil, ay imbitado na din sa mabuting balita. So hindi lamang yung mga Hudyo, hindi lamang exclusive sa mga Jew ang kaligtasan, nagkaroon na rin ng opening para sa mga hentil. At alam po naman natin na yung mga Gentile ay excluded from the promise of God. Dati, excluded from the promise of God because the Gentiles are the enemies of the Jew. Kaya po sabi po ng ERV, sabi po dito sa translation nito, Jesus is the way our sins are taken away. So, meron na daw paraan para ang mga tao ay maalis ang kanilang mga kasalanan. Kaya ang intention po dito ni John ay para ipaliwanag sa kanya mga kapwa Hudyo that Jesus is the satisfying sacrifice. And hindi lamang para sa mga Jew, kundi para na rin sa lahat ng Gentile. Kasi dalawa lang na naman klase ng tao, Jew and Gentile ko. Ibig sabihin, if available na sa Gentile, therefore it is now available for the whole world. Yun po ang ibig sabihin doon. So available na ang pag-aalis ng kasalanan dahil nag-alay na ng buhay si Jesus para sa buong sanlibutan. Alam naman po natin lahat yan. At ang sabi pa po ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19a, that God was reconciling the world to Himself, not counting people's sin against them. So pag biglaan po natin binasa ito, para ba nga sinasabi ng talatang ito, iligtas na ang buong mundo. Kahit walang desisyon ng tao, parang ganun eh. Pero kapag tinukoy natin po ang talata, makikita natin yung big picture. Pag pinag-aralan po natin, makikita natin ang big picture. Pag po isinunod natin doon sa next part ng verse na ito, sa 2 Corinthians 5, verse 19b, ang sinasabi naman po dito ay, and, so sabi po doon kanina sabi doon sa kanina is not counting people sins against them, and He has committed, sino po? Us. Tayo po yun. The message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassador, as though God were making His appeal through us. So, ibig po sabihin ito mga kapatid, God is no longer counting sins against the people, pero mga kapatid, Christ needs to be preached. Kailangan ipangaral si Kristo. Kaya po may ambassador. Pero bakit po? Because unless Christ is preached, kung hindi pa pangaral si Kristo, then sinong maniniwala? Sinong mananampalataya sa Kanya? At kung hindi naman mananampalataya, paano naman maliligtas? Sabi po na Romans 10:15 yan. So if Christ will not be preached, then who will believe? And if you will not believe, then how can you be saved? Kaya po yan sabi ng Romans chapter 10 verse 15. Kaya po, because kung ang lahat ng tao ay ligtas na, kahit walang pananampalataya, ay hindi na po kailangan ang ambasador. Kaya nga po kailangan ng ambasador dahil kailangan pang ipangaral si Kristo. Kaya ang mga sumunod na verse ay ito po, kaya
We implore you, in Christ's behalf, be reconciled to God. Nakita po natin mga kapatid dito na God is making an appeal through us. Tayo po ang mga ambassador. God is making an appeal for the people to be reconciled with God. So, kung tayo, ang Panginoon po ay nagmamakaawa sa bawat tao na makipagkasundo sa Kanya. Bakit po sinabi ko nagmamakaawa? Kasi po yung implore ay madami yung translation. Hindi ko na lang po inisa-isa. Nandun yung nagsusumamo, nakikiusap, nagmamakaawa. Mantakin mo po, mga kapatid, si Kristo na ang nag-alay ng Kanyang buhay, si Kristo na nag-sacrifice, si Kristo na nagbigay ng lahat, na ikapagpapatawad, siya pa din ang nagmamakaawa. Siya pa din ang nakikiusap. Makipagkasundo naman kayo. Ano po ang tawag doon mga kapatid? Yun po ang tinatawag na biyaya. Yun po ang biyaya. Kayo man po mga kapatid, kayo ang nagpakahirap, bumili ng gamot, kayo kung saan-saan naghanap ng gamot, kayo ang nagbayad ng gamot, kayo ang nahirapan, pagdating sa bahay, ayaw inumin ang iyong biniling gamot. Ay alam mo, yun lamang ang solusyon doon sa kanyang sakit. Tapos ikaw ngayon magmamakaawa, sige na, inumin mo na. Anong mga kapatid ang nasa loob ninyo? Bakit nyo ginagawa yun? Dahil pagmamahal ninyo yun eh. Mahal na mahal ninyo yung taong may sakit eh. Mahal na mahal ninyo yung ginawa nyo eh. Kung hindi nyo mahal yun eh, bahala kang maghanap ng gamot mo. Ako pang papahirapan mo diyan, tapos hindi mo inumin, bahala ka, umatay ka. Hindi. Pero bakit mo pinapakiusapan? Bakit mo pinipilit na i-take ang gamot? Kasi mahal na mahal mo. Amen. Yun ay pagbili lang ng gamot. Ay isipin niyo ginawa ni Kristo sa atin, hindi lamang gamot ang hindi lamang pagbili. Nagbayad siya ng kabayarang hindi natin kayang ibayad. Tapos nakikiusap pa siya, tanggapin niyo naman itong solusyon na ito. Anong puso ang daladala ni Kristo? Anong puso ang daladala ng Panginoon natin? Anong puso ang daladala ng Diyos sa atin? Dakilang pagmamahal, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, yung dakilang pagmamahal ng Panginoon. Kaya nga, ang reaksyon pa nga nung iba sa halip na maunawaan, inaalipusta pa. Sinasabi pa na yung ginawa ni Kristo that is manipulation. Minamanipulate mo. Wala akong masabi Speechless ako Anong sasabihin mo sa mga taong yun na sa halip na tanggapin, magpasalamat sa pinagpakahirap mo sila, inaalipusta ka pa, tinatawa na ka pa, nire-reject ka pa. Ay pag ako masunog kayo sa impyerno. Kaya wala silang karapatang sisihin ng Diyos. Ginawa na ng Diyos ang lahat. Ginawa na ng Diyos ang lahat. Tatanggapin mo na lamang. Pag nakikiusap ako sa iyo, nakikiusap ako sa iyo, tanggapin mo na ang ginawa ni Kristo. Amen? Hallelujah. Kaya yun po yung ating trabaho is to preach Christ to other and to express yung imploration o tayo yung maging daan upang nagmakaawa ang Panginoon sa kanila na tanggapin mo. Amen? Hallelujah. Kaya po ang reconciliation po ay hindi nagaganap ng isang party lamang Pagka merong di ba may nagyaring alitan between God and man? Yung tao ay nagkasala and God hates sin. So nagkaroon ng alitan. But God made Himself clear and God made His part. Ginawa ng Panginoon ang kanyang papel. Pero kung ang tao pa rin ang hindi makikipagkasundo, there will be no reconciliation. Kaya ginawa na ng lahat ng Diyos ang kailangan niya gawin in order to reconcile every single person in the world. Wala nang problema sa Diyos. As far as God is concerned, there is no more problem. Everything is settled. But still, Christ is begging for each one of us to respond to the gospel message and be reconciled with God. Amen po mga kapatid. So, kaya po ang tanong, is everyone forgiven? The answer is, no. Kasi hindi naman lahat tumanggap sa Kanya Sabi nga na Acts chapter 10, verse 43, all the prophets testify about Him that everyone who believes in Him receives forgiveness of sins through His name. So anong kailangan po? Belief in Jesus. Belief in Jesus is needed to receive forgiveness of sins that He has already made available for everyone
through His finished work on the cross. So is everyone saved? Sagot? No. Because unless one believes, one is perishing. Si Juan. Unless one believe, one is perishing. O, diga, tama mga kapatid. So, sabi din ng 2 Corinthians chapter 4 verse 34, many people are perishing. Marami mapapahamak. Sabi nga and even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Uy, madami mapapahamak. Bakit? Kasi natatalakbuhan eh. Hindi nila nakikita yung mabuting mensahe, mabuting balitang ito. Mga kapatid, ikaw ay nabuksan. Ikaw ay nakita mo. Kawawa na yung hindi nakakita, pero mga kapatid, ang point ko doon mga kapatid, you are so blessed na nakita mo ang mabuting mensaheng ito ng biyaya. Amen, hallelujah. At paano mo nakita to? Sapagkat binuksan ng Diyos ang iyong mga mata at inalis ang iyong talokbong sa iyong mga mata upang ngayon makita mo ang mensaheng ito at tanggapin mo si Kristo. Hallelujah. Wala ka nang ipagtatampo pa sa Diyos kahit anong daanan mo sa mundong ito eh. Yung ikaw ay mabuksan, makita mo ang katotohanan, wala ka nang ipagtatampo sa Panginoon. Hallelujah. Kasi nga, meron nga kasing perishing eh. Isipin niyo yung pag binasa natin mga kapatid, veiled ang kanilang mga mata. The God of this age, small g, has blinded the minds of unbelievers. Yan ba yung God of this age? Yung ruling power of this world. Si Satanas, yung mga deceptive power, has blinded the mind of unbelievers. Kadami mga relihiyong tinuturo, kadami pag nanood ka sa TV, 99 out of 100 mali. Gaano kadami madideceive, but you are 1% of the 100 that receive the truth. Abay, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Lagi tayo magpapasalamat tuwing tayo gigising sa umaga. Kahit nga tayo hindi magising salamat na rin eh. Alam mo kung saan ka pupunta eh. Kasi nabuksan na mata mo eh. Hallelujah. Sabi pa dito mga kapatid, but everyone who believe is made righteous. Lahat na nananampalataya is made righteous because God justifies who have faith in Jesus Christ. Romans 3:26, kabisado na natin mga kapatid ito. It was to demonstrate His righteousness at this present time so that He would be just and the one who justifies those who have faith in Jesus and rely confidently in Him as Savior. So sino yun na yung pinatuwid ng Panginoon, yung nanampalataya kay Jesus at nagtiwala sa Kanya bilang tagapagligtas. So wala ka ng ibang pinagtitiwalaan. Sino ang pinagtitiwalaan mo bilang your only source of salvation, bilang your only way of salvation? Wala na kundi si Kristo lamang. Hindi yung nasasabi, ay may Kristo, meron ditong sabong, kung ano-ano, merong iba-iba pa. No, it is only those who believe that Jesus Christ is enough because He is the only way of salvation. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. So it is very clear mga kapatid from the scripture that yung forgiven forever, yung ating seryeng pinag-aaralan, only refers to, taas ang mga kamay, God's children. Taas mga kamay. Those who believe in Jesus, trusting in His finished work at the cross and resurrection, you are forgiven forever. Hallelujah! Thank you, Lord. So, ngayon tayo, yung mga ni-reconcile with God, o yung mga or nanampalataya, or naligtas, or forgiven forever, or perfected for all times. Alam niyo ba yun? You are perfected for all times. Who are made righteous, who are justified, now have fellowship with God. Yan ang topic natin ngayon. We have fellowship with God. Amen. Ganda niyan mga kapatid. Sabi nga ng 1 John chapter 1 verse 3, ito yun. We proclaim to you what we have seen and heard. Ano ba yung seen and heard nila? Si Jesus Christ. Yung gospel, yung mabuting balita, pinoproclaim ni John. So that you also may have fellowship with us. O kapag ka tinanggap mo ito yung aming pinapangaral na katotohanan sa iyo, si Kristo at ang kanyang tinapos na gawa, you will also have fellowship. Fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. And later makikita natin that it's also with the Holy Spirit. Our fellowship is with the Father, with the Son, and with the Holy Spirit. Mga kapatid, and this fellowship
And later on, ano pa mga kapatid? Yun nga, sabi ko, with the Holy Spirit. Sa Tagalog, mga kapatid, kumuha lang ako ng isang Tagalog translation, pakikipag-isa. Meron tayong pakikipag-isa. So, mga kapatid, once that you are in a relationship with God, nung tinanggap mo si Kristo, you entered into that relationship with God. Ano ba ang relationship mo with God? God is now your Father. Yan ang relationship mo. And it will never be revoked. And it cannot be broken. Because your relationship, first of all, is not by your works, nor by your power. Hindi ikaw ang naghahawak ng relationship na ito. Ang Diyos ang nag-iingat na relationship na ito. Kaya paano ito masisira? Paano ito marirevoke? Kung ang Diyos ang nag-iingat. Kung ikaw ang nag-iingat, may problema ka. Pero hindi, ang Diyos ang nag-iingat at naghahawak na relationship na ito. Pero ano ngayon yung fellowship? If we have relationship as father and son, what is fellowship? So pag-aralan natin to. What is fellowship? Alam niyo mga kapatid, let me tell you a short story. Long ago, one sister who is now in the mixture, lumapit sa amin, and ito pinopoint niya ito yung lagi niya pinopoint, na reason why should we, as saved, forgiven forever believers, should always ask God for forgiveness. Ito ang point niya. Sabi na, alam ko, we do not ask God for forgiveness to be saved kasi saved na tayo. Yun ang point niya eh. Saved na rin naman kayo. In a way, you do not ask God for forgiveness. Pero ito rin sabi, dapat you always ask God for forgiveness kasi you will lose your fellowship. Tandaan niyo yun? Sino nakakatanda noon? Narinig niyo yung sinabi na point nila. Hindi ka na, pinatawad ka na, pero pag hindi ka humingi-tawad, mawawala ang fellowship mo. What? Okay, tuloy natin. Kasi nga, sabi niya, yung daw relationship mo sa parent, ay hindi naman ikaw pagkakayang tamunong ikaw ang anak. Tamo ang illustration na. The illustration now shifted to the human example. Sabi niya, kasi ang mga magulang, syempre anak niya, hindi naman niya tataboyan. Pero pag ang anak ay nagkakasala sa magulang, ang mga magulang ay nagagalit at nagtatampo. Ay mga magulang ay natalikod din. Mga magulang minsan hindi na rin pinapansin ng anak. Tapos ang mga anak nahihirapang humingi sa magulang. Bakit? Kasi masama ang loob ng magulang. Tayo naman, hindi pa natin, may point ka nga, kasi, yung pa rin ang pananaw, maganda yung example niya Ibinaba niya yung godly standard to the human standard. So tayo naman, bumikabi, kaya nga dapat siguro hihingi. Pero nung nakilala natin na ang Diyos at ang tao ay magkaiba. Amen. There is a definite difference and extreme difference between God and man. God is not man. God has no weakness of the man na daladala natin ngayon. So why use that doctrine of man? Bakit mo i-apply ang doktrina ng man? Applying it to our relationship with God. Definitely mga kapatid. Kaya hindi tama yun mga kapatid na gagamitin mo yung doktrina ng tao, i-apply mo sa pagkilala mo sa Diyos. Ang Diyos at ang tao ay magkaiba. Ang Diyos ay walang kahinaan, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay unconditional love. Ang tao nagagalit, nagtatampo sa anak because ang tao ay nakabase sa emotion. Ang tao is conditional ang love. Ang tao ay may kahinaan, pero ang Diyos hindi. Sabi naman iba, di ba pwede ka naman mag-example si Kristo nga nag-example ng relationship of God to man using yung mga tao. Yes, but He made an example to show the difference between God and man. Hindi niya pinakita yun upang ipakita na ang nararamdaman ng tao is the same way na nararamdaman ng Diyos. Hindi. Pinakita niya upang ipakita kung ang tao ay mahina at makasalanan ay naawa sa mga anak, ikang Diyos pa na matuwid at mapagmahal ang hindi maaawa sa kanyang anak. Amen. Hallelujah. Yun ang point ng mga example ni Jesus Christ. At madami tayong makikita dyan. Ituloy natin ang ating pag-aaral mga kapatid. Hallelujah. So fellowship is not broken. Our fellowship with God is not broken. Sipin nyo yun, relationship hindi napuputol, tapos fellowship napuputol. Ang tawag doon mga kapatid, mixture. Ay ano mangyari sa ito? Malilito ka Isipin mo yun, one word you're saying, then another word you're saying is contradicting each other. That's a mixture. So, a lot of people are confused about fellowship with God, kaya maraming lito. Lalo na kung ang pastor ay lito.
Amen. Eh kung ang natuturong pastor ay lito, ay di ang mga tao makikinig ay di lito. So, they believe confessing confessing each other and every sin maintain their cleansed status before God. And if they fail to confess, they fall out of fellowship with God. Kaya nga, ang iba pang naniniwala na God doesn't hear or answer their prayer anymore kasi nagkasala sila eh. Kumbaga sa Tagalog mga kapatid, ang Diyos ay nagtatampo. At ang Diyos ay may tampo sa iyo kaya hindi ka pinapansin. Ay isnabing ka muna. Sa English may cold shoulder. Bigyan ka ng cold shoulder ni Lord. Unless humingi ka ng tawad, unless ikaw ay magsumamo sa iyong Ama at para uli kayo ma-restore uli yung inyong fellowship. So this is again the scenario that the mixture teaching is teaching. Mga kapatid, basing on our relationship with God, basing on human relationship and doctrine. Kaya nga sabi nila, you are falling out of your fellowship with God. Are believers falling out of fellowship with God? Pag-aralan natin mga kapatid. Una, ano ba yung word fellowship? Ito po ay hindi ginamit sa Biblia the same way na diniscuss ko sa inyo yung fellowship na falling away. Hindi po yun. You are either in fellowship with God and have total forgiveness, or you are out of fellowship with God and you are unsaved. Ganun lang kadali yung mga kapatid. And there is no bouncing in and out of fellowship. Hindi pwedeng ngayon nasa fellowship ka, mamaya out of fellowship ka. Hindi pwedeng ikaw out of fellowship ngayon, mamaya in fellowship ka. Hindi pwedeng. Sumabit na. Hindi pwede yun. You are either in fellowship with God and you are saved and forgiven forever, or out of fellowship with God and you are unforgiven and saved. Ano ba yung fellowship? It came from the Greek word koinonia. 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 Kunin na niya ang koinya. Koinonia. Greek word. Ang sabi doon, what is shared in common? Ano ang meron ka? Ano meron ako? Meron tayong partnership. Meron tayong community. At pag binasa natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9, sa New American Standard Version, sabi doon, you were called into fellowship with His Son. Amen. So what is shared between you and me? His Son. Yun ang common sa atin. If you have His Son, I have His Son, I have the Son, you have the Son, we have fellowship. Amen. At hallelujah. Hindi ka naman iiwan ni Kristo eh. Kung wala kang Son, ako'y may Son, we do not have fellowship. Oh, yun lamang yung ganun kasimple. We have fellowship because we have something in common. So the word, ano ba nasa ako? So yung fellowship with God is unshakable and unbreakable. Bakit natin masasabing unshakable and unbreakable? Kasi hindi ka naman iiwanan ni Kristo. Hindi naman, pagka ikaw ay iiwan ni Kristo, sandali, iwan ka ha, bukas babalik ako pag okay ka na. Ay may unshakable at saka ano yun? May problema sa fellowship tayo. Pero let us review some truth. Sabi po sa New Testament, sa Hebrew chapter 13, verse 3, ano sabi doon mga kapatid? Concerning His presence, napakaganda po nito mga kapatid. This verse is enough. He'll never leave you nor forsake you. Yan. Napakatinding, hindi ka iiwanan ng ibig. Ano ba bang ibig sabihin ng never? Never. Never, never. Hindi. Paminsan-minsan ba pwede kang iwanan pagka never? Hindi. Never nga eh. Kahit 1 minute? Oo. Kahit 1 second? Hindi. Never nga eh. Ay, paano yung ikaw ang unfaithful? Paano pag ikaw naman ay nagdududa, mga kapatid? Ikaw naman ang may problema. Ikaw ay paduda-duda. Ako yung kayo pababayaan ni Lord. Ngayong oras na ito, yes, Lord, thank you, Lord. Ako hindi pa. Kinabukasan ako, may problema ako. Sigurado kaya ako'y sasamahan ni Lord. Ikaw naman na may problema, unfaithful ka. Ano naman ang sabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 13? Even when you are faithless, mga kapatid, He remains faithful. Hallelujah. So, there is again, showing an extreme differences. Pinakikita dito sa mga verse na ito na may pagkakaiba kasi ang tao at Diyos eh. Ang tao talaga doubtful yan, unfaithful yan. Pero ang Diyos faithful. Kaya ang ganda ng differences nila.
Patungo tayo dun sa later on, hagat pineperfect tayo ni Lord, magiging kahawig tayo ni Lord in outward. Pero inside, kahawig na tayo ng Panginoon. Kailangan na lang lumabas itong mga nasa loob natin ito. Amen, mga kapatid. So, ay, tika muna. Ay, paano kayo nagkasala? Ayan. Ay, paano kung kayo nagkakasala? Alam mo mga kapatid, believers have fellowship with, even when you sin, believers have fellowship with the Father, with the Son, and with the Holy Spirit. 1 John chapter 1 verse 3, basahin natin dito. We proclaim to you what we have seen and heard. Time out. So that you may also have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. And with other believers. Sabi po dito sa verse 7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Ngayon, pag sinabi po dong, if we walk in the light, it doesn't mean na you are perfect, na talagang wala ka ng kasalanan. Ibig sabihin nung you are walking in the light, you have now the light. You have the light. Nasa iyo na ang ilaw at kaliwanagan, which is the truth of the gospel of grace. Nasa iyo na si Kristo. Yung ibig sabihin, now you are living this word. You are living in your life with the truth in your mind, with the truth in your heart, that Jesus Christ is your Savior. That is the light. You are living and walking in the light. So, you have now fellowship with the Father, the Son, as well as with the other believers. So, if you are already in Christ, and if you are to sin, tandaan niyo mga kapatid, ikaw ay nakikristo na, at ikaw ay, wag na natin sabihin na, kasi ang lahat naman ng kasalanan, dinicide mo Meron sabi na iba, yung mga hindi sinasadyang kasalanan, lahat ng kasalanan, kapatid, ay sinadya mo. Sinong may katawang yan ikaw yan Meron ba ang hindi sinasadyang ganito? Basta na lang ang kamay mo, gumalaw na ganyan, nanaksak. Hindi mo sinasadya yun. Ang tawag doon, aksidente. So, hindi kasalanan yun. Pero yung kasalanan ay talagang sinadya mo. Sinadya mong mangupit, sinadya mong ano sila lagi example ni Pastor Rodel? Magmarites. Ano yung lagi ko example? Sinadya mong takbuhan yung utang. Yung mga ganun, sinadya yun. So kahit ikaw ay, pag nakay Kristo ka na at pag may sinadya ka ng kasalanan, sinadya mong gawin ito, nakasama si Kristo. Ginawa mo ito na may fellowship ka with God. Ginawa mo ito na may presence ang Diyos sa iyo. Kaya nga mga kapatid, kaya nga sabi ng 2 Corinthians chapter 7 verse 10, godly sorrow when you sin. Sa palagay nyo, kanino nang galing yung godly sorrow pag ikaw ay nagkasala? Diba? Sa banal na espiritong nasa sa iyo? Diba? Si Kristong nasa sa iyo? Diba yun? Kaya kasi kung wala yun, mga kapatid, wala kang godly sorrow. Sasabihin mo, yes, nakatakas. Yes, nakaligtas. Yes, nagawa ko. Yun ang sasabihin mo. But because Christ remains and have fellowship with you, the Holy Spirit is in you. When you decide to sin, there is a godly sorrow afterward. May godly sorrow. At sabi mo na, Panginoon, ayaw ko nang gawin yun nagawa ko pa rin Hindi ko naman talaga gustong gawin yun Nagre-reason ka pa sa Panginoon. Bakit mo sinasabi yun? Because there is a godly sorrow in your heart. At nahihiya ka nga tumingin sa Panginoon, nahihiya ka pa nga mag-pray, parang nga ayaw mo na mag-pray kasi nahihiya ka Kasi nung ginawa mo yun, mga kapatid, ginawa mo yun out of your decision to do, and in spite of that decision, God is in fellowship with us. Because our fellowship with God cannot be broken. Kasi if God will revoke His presence every time you sin, every time you stumble, you will never ever find your way out of temptation. Hindi ka mga kapatid, kung every time na ikaw ay nagkakasala, sasabihin Lord, ay babawasan ko muna ang sarili ko sa iyo 50% ng aking presence, aalisin ko kasi nagkasala ka. Kung yung 100% nga, hindi mo na paglabanan yung temptation, yung 50% pa kaya ang matitira? Di lalo ka nang humina. Sa susunod, lalo ka nang gagawa. Sasabihin, okay, yung the remaining 50% ko na presence sa'yo, aalisin ko na. 25% na lang sa palagay mo, gaganda ang buhay mo. Kapag ka iniwang ka na paunti ng paunti ang fellowship ng Lord sa'yo.
Pahina ka ng pahina, lalo ka nang hindi nakawala sa iyong pagkakasala. Amen, mga kapatid. In fact, you are now a new-hearted, one spirit with the Lord that empowers you to say no to sin and yes to who you truly are. Ano ka ba? You are a child of God in fellowship with the Father. Yan ka talaga, mga kapatid. So when we choose to sin, we do while we are in fellowship with Christ. Kaya nga, ang sinning is not funny anymore. Hindi nyo ba mapapansin, mga kapatid? Previously, nung bago ka pa, nung di pa kilala ang Panginoon, nakaupo ka dyan, nag-iisip ka kung ano masasama. Nag-iisip ka kung ano paanong paraan para gumawa ng kasalanan. Pero ngayon, mga kapatid, iba ka na. Ayaw mo na magkasala ngayon, iba ka na, binago ka na. Ngayon, ikaw ay isang alien ka na. Alien ka na sa mundong ito, mga kapatid. Ano bang nature ng tao nasa mundong ito? Hindi nature of this world. Pero ikaw ay alien eh. Iba yung nasa isip mo, kalangitan na eh. Yung mabubuti na eh. Alien ka na, stranger ka na. You are now different from the guy next door. Pero na lang kung yung guy next door ay believer din. Pero kung hindi pa ligtas yung guy or yung neighbor mo, ang different ang iniisip mo sa iniisip nila. Magkaiba. You are different. Why? Because the Holy Spirit is now in you. Kaya nga similarly, pagsabi natin that God's fellowship will not be revoked, ibig din sabihin nun, the Holy Spirit that resides in you will never leave you. Yun din ang ibig sabihin nun. The Holy Spirit will never leave us. Why? Because the Holy Spirit empowers us and enable us to live a godly, holy life. Ngayon, mga kapatid, I would like to stress once again, there is an earthly consequences to the choices you make. May consequences ang kasalanan. Alam natin yan. But you are always in fellowship with God. Amen, mga kapatid? So, mga kapatid, alam po naman natin yung Romans 6 verse 23, The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mga kapatid, hindi yung ang kabayaran ng kasalanan is being out of fellowship with God for 15 minutes. Iiwanan ka muna ni Lord for 15 minutes pag nagkasala ka. Hindi yun ang kabayaran ng kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan will always be death. Death is always the penalty for sin. Pag nagkasala ka, kapatid, ang penalty sa kasalanan mo is not being out of fellowship with God. Ang kabayaran sa kasalanan mo, kapatid, kahit gaano kaliit na kasalanan. Sabi mo, ako naman ay napatingin laang, siguro naman ay hindi death. Ano ang hindi death? Sin. Basta sin, death. Kamatayan. At alam mo, ang maganda ng mga kapatid, hindi nga lang ikaw ang magbabayad kasi nananampalataya ka na. Kasi yung kasalanan mo yan, binayada na ni Kristo sa krus. His death. Amen, palakpakan natin ang Panginoon. His death paid for your sin. Kapraso lang, nagmarites lang ako, death na. Oo. Kaya nga lang, hindi ka namamatay ngayon, ay kasi binayaran na ni Kristo sa krus yan. It's not about being out of fellowship. Di, konti lang kasalanan, siguro naman ang Diyos tampo lang. Hindi! Hindi tampo ang Diyos. At hindi kahit kailan magtatampo ang Diyos. Bakit? Ba't hindi magtatampo sa iyong Panginoon? Kasi lahat ng galit niya, lahat ng sama ng loob sa kasalanan ay binuhos na sa katawan ni Kristo sa krus. Paano magtatampo sa iyo ang Diyos? Lahat ng baho mo, lahat ng pangit mo, lahat ng dungis mo, binitbit ni Kristo sa krus. Paano magtatampo sa iyo ang Diyos? Ay napakaganda ka sa kanyang paningin. Hallelujah. Kasi si Kristo ang pumangit sa paningin ng Diyos. Kaya nga siya tumalikod dahil napakapangit. Bakit? Kasi bit-bit niya ang lahat ng kasalanan. Kaya mga kapatid, nung sinabi natin God will not break His fellowship with us, hindi natin pinabababa. Kayo nagsasabing, ay hindi, na-out of fellowship ka sa Panginoon. Ikaw ang nagpapababa ng parusa ng kasalanan. Hindi ka magiging out of fellowship dahil nagkasala ka. Sabi, yun ang kabayaran lang kasi dapat talagang pagbayaran mo kasalanan mo. Ikaw ang nagpapababa. Hindi pwedeng pagbayaran ng pagtalikod lamang ng pagtatampo lamang ng Diyos ang kasalanan mo. Binayaran ito ng higit-higit at ang tamang kabayaran ay kamatayan. Amen, mga kapatid. So think about this, mga kapatid. Kung the only thing that will make God angry with you is sin, at ano na ang ginawa ni Kristo about sin? He took it away forever.
And He cleansed us from our sin and cleansed us from all unrighteousness. Therefore, God will not be mad at you. Kaya nga ang ating bond with Jesus is so strong. Ang parusa ay hindi yung si Kristo ay nasa swivel chair. Talikod mo na. Habang gumagawa ng kasalanan. Kapatid, kapag gumagawa ka ng kasalanan, hindi tumatalikod ang Diyos. Hindi ko matingnan. Kasama mo ang Diyos. Di ba nakakatakot yun? No. So, we are also one in spirit with the Lord. 1 Corinthians chapter 6 verse 17, but whoever is united with the Lord is one in Him in spirit. You are now one with Christ, one with God, one with Spirit. Kaya nga, tanong ko sa inyo mga kapatid, do you love to sin or do you hate sin? You hate sin. Why? Because sin destroys. There is earthly consequences para sa sin. Sin can affect our marriage. Sin can affect our children. Sin destroy our job. Sin destroy our relationship. Sin destroy our body. Sin destroy our mind. Sin destroys us. Kaya we hate that. Kaya hindi lamang because of the consequences of sin, because simply sin is evil. And we hate evil. We are no longer the old one who loves to do evil. We hate evils. Kaya that's the reason why we hate sin. But yes, we sin sometimes. And yes, believers sometimes, eto na mga kapatid, believers grieve the Holy Spirit. Ephesians chapter 4 verse 30. And believers quench the Spirit. 1 Thessalonians chapter 5 verse 19. How? Ay kasi nagre-resist ka doon sa counsel and doon sa leading ng Holy Spirit. So balikan natin yung grieving. Grieving of the Spirit simply means yung Espiritu is deeply concerned over us. Hindi yung na-angry. Kayo mga kapatid, pag nagbigay ako ng example, the mother is grieving over the loss of his child. Anong ibig sabihin nun? Yung mother ay nagdadalamhati doon sa pagkawala ng kanyang anak. Ibig ba sabihin nun, yung mother ay galit sa kanyang anak? Hindi. The mother is grieving, nalulungkot siya doon sa pagkawala ng kanyang anak. In the same way, mga kapatid, kayong mga ina, kayong mga magulang, di ba nalulungkot kayo kapag yung anak niya medyo matigas ang ulo? Sinabi niyo na huwag kang bumarkada sa barkadang yan. At yung mga yan ay kung saan-saan ka lang dadalhin, barkada pa din ang barkada. You are grieving. Ikaw ay nalulungkot. Bakit? Kasi hindi, natatakot ka na mapahamak ang anak mo. May plano ka sa anak mo na makagraduate, makapagkaroon ng magandang karir, magkaroon ng magandang bukas. Yun ang plano mo. You always plan the best for your loved ones. And yet, yung plano mo hindi nangyayari because they are doing their own way. Meron silang lakad na kanila, meron silang desisyon kanila, ayaw kanilang pakinggan. Ano ang resulta sa inyo? You are grieved. Ikaw ay grieving. In the same way, the Holy Spirit, God, the Father, Jesus Christ, has a perfect plan for all of us. Nakasulat na ang magandang plano ng Panginoon nung pangnilikha niya ang mundo. Pero dahil sa katigasan natin, ayaw natin makinig sa banal na Espiritu, ayaw natin sumunod. The Holy Spirit is grieved kasi hindi nagaganap ang napakagandang plano niya sa bawat sa atin. God has a perfect plan for all of us. Kaya yun ang grieving, nalulungkot kasi ikaw ay mayroong discarding iyo na hindi nagaganap ang napakagandang plano ng Panginoon para sa atin. Kaya napakaganda na sumunod ka sa Holy Spirit, magpatangay ka sa Holy Spirit, magpaturo ka sa Holy Spirit, magpaalalay ka sa Holy Spirit, tanungin mo ang Holy Spirit kung anong nais ng Holy Spirit. Yun yung do not grieve the Holy Spirit. It's not because when you sin, the Holy Spirit is angry with you and the Holy Spirit will leave you. No. That is grieving the Holy Spirit. Ano pa yung isa? Quenching the Holy Spirit. Anong ibig sabihin ng quenching the Holy Spirit? The Holy Spirit cannot express Himself through you. Hindi na ma-express, hindi maipakita ng Holy Spirit ang kanyang power, kapangyarihan sa pamamagitan mo in order to give glory to God. Bakit ikaw matigas ang ulo mo Hindi makita sa buhay mo yung victorious life, hindi makita sa buhay mo yung miraculous life, hindi tuloy maka-experience yung iba ng miracle and blessing na naisibigay ng Diyos through you because you are quenching the Spirit. Ayaw mo mapagamit sa Espiritu
Pagkausap mo yung ibang tao, gusto mo pang magbigay ng mas nakakatawang mga anecdote o mga joke kaysa ibigay mo naman ng kaunting explanation yung natutunan mo dahil alam mo na mali ang pinag-uusapan. Let yourself be used by the Holy Spirit. Huwag mo naman i-quench ang kapangyarihan ng Holy Spirit. May kita mo may sakit, may karamdaman, ipag-pray mo naman minsan. Huwag mo sabihin, siya, mamatay ka na. See you. Kami sa heaven, hindi ko alam. Huwag yun. When you are there, faced by the opportunity to express the Holy Spirit through you, let it be done so that God in heaven will be glorified. Amen. Nakakatuwa nga, marami sa ating mga kapatiran, they are so sensitive by the leading of the Holy Spirit. Hindi naman nagsasabi yung isang sister na gusto niya ng gantong pagkain, ba inaisip na lamang na bibigyan ko si sister ng ganito, ng pagkain ganito. Anong ginamit ng ganawa ng sister na yon? She or he let herself to be used by the Holy Spirit. Hindi niya kinuwens. Wag na ako tinatamad. Ako ipagod. Hindi niya kinuwens. She or he let him or herself be used by the Holy Spirit at dinalhan niya ng pagkain yun. Ano ngayon na nagresulta? Sabi ng sister, naku po, ito yung kagbing pinag-uusapan namin na gusto naming matikman pero ngayon dumating sa amin. Salamat sa Panginoon. Hallelujah! Salamat po Panginoon. This is yours. So panapakan natin ng Panginoon. Salamat na nga eh. This is your surprise to us. Gusto niyo ba yun lagi kayo nasusurprise? At pagka nasurprise kayo, nagpapasalamat sa Panginoon. Ako gusto ko noon. Gusto ko noon. Alam niyo mga kapatid, if only each of every one of us will allow himself to be used by the Holy Spirit, each and every one of us will always give thanks to God. Each and every one of us will always give glory and praise to God. Bakit? Because God is working through you for others to receive the blessing that God intends them to receive. Hallelujah. Kaya gustong-gusto mo gumawa ng mabuti, kapatid eh. Hallelujah. Because you let yourself be used by the Holy Spirit. Do not, yun ang sabi ni Pablo, do not quench. Yun lang naman ang ibig sabihin nun eh. Hindi yung ang quench kasi ang pagkakaintindi na ba, yung quenching the Holy Spirit is tinatapakan mo ng Holy Spirit, pinipiraso mo ng Holy Spirit. No. Mali, wala ka makikita sa Bible na ganun. Amen, mga kapatid. So, even though you sin, which we do not want to do, which we hate, we still have the unbroken fellowship with God. Yun nga lang, it changes our level of fulfillment and victory. Kung lagi ka ng talunan, lagi mo na kinikwens ang Holy Spirit, lagi mo na ginigilib ang Holy Spirit, ano sinasabi doon? You are doing something that destroys you. So hindi mo hindi mo makikita yung fulfillment, bumababa yung ganito ba ang buhay Kristiyano? Araw-araw na lang ba kaming ganitong may problema? Araw-araw na lang ba kaming ganito? Because you are quenching the Spirit and you are grieving the Spirit because of your choices. But the Holy Spirit will not leave you, kaya nga lang di maramdaman yung fulfillment, di maramdaman yung victory. Again, that is the opposite of sinabi natin kanina, example, that when you allow yourself to be used by the Holy Spirit, people will be victorious, they will manifest in their life. You will also be the one that used by God to be a channel of blessing to others. Ang fulfillment mo tumataas. Satisfaction mo tumataas. Kasabihin mo sa mundo ito, gusto ko na Lord, kunin mo ako. Pero because, Lord God, I experience na ako'y nagagamit mo, parang iba ay makakilala sa'yo, magpurit, magpasalamat, I choose to still live to be this world. Sabi nga ni Pablo, sabi niya, I choose to be with God for it is far better. But I choose to remain. Because dahil kailangan pa ako for you to experience the blessing of God. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya nga po mga kapatid, the reason why God, the Father, abandoned His begotten Son on the cross. When Christ needed Him most, Christ needed the Father most, and God, the Father, still abandoned Jesus Christ on the cross, is so that God will not leave you, not even when you think you don't need Him. If God will not leave you when you think you don't need Him, surely God will never leave you when you most needed Him. Yun ang reason mga kapatid. Hallelujah. Akala niyo ba mga kapatid, minsan na alam ko to na sinasabi niya, hindi ko mo kailangan ng Panginoon ngayon. Lord, talikod ka muna. Hindi kita kailangan sa portion na ito. Siyempre mga kapatid, hindi ito gimmick. Ito ay nangyaring accident. Why?
Sino ba naman mag-aakala na yung magputol ka lamang ng garbage bag, kailangan mo pa ang Panginoon? Iniisip natin kasi minsan sa the mga bagay is we are so successful, yung mga bagay that is so simple, we do not need God. Magputol ka lamang ng garbage bag, yun ganun may kailangan mo pa ang Diyos. Ay magputol na, sige, inilabas ko na yung garbage bag, puputulin ko na, ganyan ko lang namin ginagawa, lagi. Ay pagputol ko ganyan, hindi naputol ang garbage bag yung aking kamay ang nabaklo ko Aba, hindi ako napapraise God. Ha, Jesus Christ! Napasigaw ako. Aba, dahil ito'y nabaluktot Nabaluktot kaya ngayon ako lagi naka-thumbs up. Hindi ko nga mailiko. Karitoo ako ngayon. Ano ang point ko doon mga kapatid? Sometimes we think that sa mga portion na ito, we're successful, hindi natin kailangan ng Panginoon. Pero anong pinapakita nun mga kapatid? Every time na magpuputol pala ako ng trash bag, na andun pala ang pag-iingat sa akin ng Panginoon. Sipin nyo, so many times ko nang pinuputol, nagagawa ko yun, hindi ako na-aksidente, but last week, no ginawa ko, na-aksidente ako. Ibig ba sabihin nun, pinabayaan ako ng Panginoon? No, pinakikita lang nun na, anak, akala mo hindi kita piniingatan, iingatan kita. Akala mo hindi kita kasama kita. Akala mo alam mo ng mga bagay, alam mo kung wala ako, mapapahama ka. Pinakikita ng Panginoon our dependence on Him. Hallelujah. Akala mo hindi mo kailangan ng Panginoon sa mga simpleng bagay na ginagawa mo. Akala mo hindi mo kailangan ng Panginoon pagising mo sa umaga. Alam mo, pagising mo ng alas 4 sa umaga, kailangan mo Panginoon kasi iba pag bumangon, sabay tumba. Yung iba pagbangon, paglakad, ang kanilang hinliliit ay sabay napapagano sa paa ng kama. Alam mo every time na ikaw mga kapatid, you are experiencing comfort, you are experiencing good things in your life, because that is because the grace of God. Hallelujah. And also a great reminder for us, nire-remind lang ng Panginoon na our life here is not permanent. Ang buhay natin mga kapatid, kasi minsan napapapokus lang sa mundong ito na ang buhay natin is only about this world, on success about this world, strength about this world, power about this world, riches about this world. Mga kapatid, this is not our home. Kaya nakita natin, our body is slowly decaying but our spirit is being renewed day by day because this is not our place. We have a definite place in heaven. Palakpakan natin ang Panginoon. Just a reminder sa atin mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. At pag pinaalala tayo ng Panginoon, magpapasalamat, kasalamat na lamang, Lord, meron akong eternal place in heaven na hindi ko na mararamdaman ng sakit na ito. Hallelujah, Lord. Sasabihin mo naman, yes, Lord. Charito. Kung hindi ka pinababayaan ni Lord sa mga bagay na na hindi mo siya kailangan, lalo ka namang hindi ka bababayaan sa mga bagay na kailangan mo siya. Kasi minsan may mga katuruan na ganito, ha? Mamaya yan, mamaya. May mamaya ang katuruan. Wala pa ako sa topic na yun. Napapabilis ako. So, now, if we have unhindered or unbroken relationship with our fellowship with God, therefore, yung katuruan na sasabihin na your prayer is being hindered, ang panalangin mo ay nahaharangan because of your sin, mali yun. Bakit? Mali kapatid. Hindered ang prayers mo, samantalang you have an unbroken fellowship with God. Paano may hindered? May unbroken fellowship ka nga with God. So maybe, sabi pa nila, kasi maybe God now stop to listen to your prayer kasi madami kang kasalanan. Kasi yung sin block your prayer. Saan nila kinuha itong verse na ito? Kasi narinig natin ito, your sin block your prayers. Baka iba sa inyo, yun pa rin ang paniniwala. Your sin block your prayer. Alam niyo, maganda ang point kasi nila dito. Ang point kasi kaya tinuturo to para to avoid your sin. Para dinggin ka daw ng Panginoon. But this makes our fellowship and relationship with God to suffer. Hindi. Ang point kasi na pinagkunan nila dito, which is out of context really, is sa 1 Peter chapter 3 verse 7. Basahin nga natin ito mga kapatid. Husbands. Taasan kami ng husbands. Para sa inyo to, ha? Husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of God, so that nothing will hinder your prayer. Kita mo,
Kapag ka ang asawang babae, hindi mo tinitreat with respect at inaaway mo at ikaw anong ginagawa God, your prayer will be hindered. Mga kapatid, pag binasa po natin to, and the entire chapter, this is not about prayer. This is about the relationship of husband and wife. The relationship of husband and wife. So, obvious po mga kapatid, na pinag-uusapan dito is yung relationship ng mag-asawa. Mag-asawa nagpe-pray with one another. Paano lang ina na mag-asawa? Ngayon mga kapatid, kayo naman ay may asawa din. If you are fighting with your wife, fighting with your husband, kayo ay may alitan ng inyong mag-asawa, kayo ay magkagalit. Ang inyong panalangin sa bawat isa ay mahihinder Bakit? Ay hindi ka magpapanalangin Hindi na nga kayo nagdadasal. Hindi na nga kayo nagdadasal na magkasama. Kasi magkaaway kayo. Hindi rin kayo magdadasal sa bawat isa Sa galit mo sa asawa mo, baka manalangin ka man, baka ang panalangin mo, Lord, kunin mo na po siya. O kaya panalangin mo, Lord, sige po, yung bigyan si Lord pang pinagbibigay ng sakit bigyan mo ng sakit at karamdaman yan, at yan na may tuminutino. Baka ganyan ang panalangin mo kasi magkaaway kayo. So ano nangyayari sa prayer life ninyo? Your prayer life now is suffering. You're not praying the right thing. You're not praying the good things for one another. You are not praying actually. At kung ang panalangin mo, Lord, kunin mo na, sasabihin mo, hindi yun ang gusto ko Mali ang prayer mo, hindi kita didinggin. Alam nyo, the best prayer in this world, the best prayer that we can utter is the prayer that God wants us to pray. Tama di ka mga kapatid. Gina-agreehan mo lang naman yung gusto nila. Yung bang prayer na, Lord, yan po kunin mo na, yan po yung magkasakit. Yung bang gusto ni Panginoon dyan? Hindi. Kaya ang relasyon ng mag-asawa, pagka hindi magkasundo, na-apekto ng prayer life ninyo. Kaya ang tamang tugon doon, mga kapatid, ang tamang tanong doon talaga is, nasaan ba yun? Ang tamang tugon doon ay, eto, Lord, parang nawala din ito. Ang tamang tugon doon ay ito ba? Pumili kayo. Ang tama ba talaga explanation doon? Respect your wife, etc. So nothing can hinder your prayer from reaching God. Or, so nothing can hinder you from praying to God. B, ang tamang sagot doon. Nothing can hinder your prayer from reaching God. Ang Panginoon kasi walang problema Ang Panginoon kahit kailan naman, sabi nga ni Lord, come to me boldly with all kinds of prayer. At ang sabi pa sa 2 Peter chapter 3 verse 12, the eyes of the Lord are on the righteous, His ears are attentive to their prayer. Paano ngayon mahihinder? Paano magkakaroon ng problema ang Diyos na makinig sa iyo? Samantalang sabi nga ng Panginoon ay lagi siyang nakikinig sa iyo. At ang kanyang mga matay nasa sa iyo at laging nakikinig sa panalangin ng mga kanyang anak. So mga kapatid, you are righteous and your Father always hear your prayer. Ano lang ang problema? Ang problema lang kasi sa sin is noise. Ang sin ay parang background noise. It gives you an extra effort to pray. Parang kumbaga sa nag-uusap, pagka nag-uusap tayo ng tahimik, madaling magsalita, madaling mag-explain. Pero kung maingay ang palibot mo, you are confused with so many things, ang hirap mong maintindihan. Ikaw ngayon, bilang magsasalita, you need to exert an extra effort para maintindihan ka nung kausap mo. Maingay ang background, maingay ang static. Paano ka magkakaintindihan? But your prayer will never be hindered. Laging ang Diyos ay handang makinig sa'yo. Ikaw ang may problema. You are no longer praying the right thing to God. Or you are no longer praying. Kaya nga mga kapatid, suppose you sin or are still sinning. Ito ang example mga kapatid. Sabi ng iba, pagka ikaw ay kung ikaw nung may relasyon ka sa Panginoon, dapat ikaw ay madaming mag-pray. Kahit hindi mo kailangan ng Panginoon. Kasi pagka kailangan mo na ng Panginoon, pakikinggan ka na niya. Narinig niyo na yon?
Ikaw ba naman ilalapit lang sa Diyos kapag kailangan mo siya, mahiya ka naman? Di ba ganun lagi sabi natin? Kaya dapat lagi ka nagpe-pray kahit ikaw good or bad situation, tama yun, dapat lagi ka nagpe-pray. Pero hindi yun ang reason na kapag kailangan mo na siya, ay pakikinggan ka, hindi ka na nahiya, lalapit ka na sa Diyos pag may kailangan ka. Nag-preach ako ng ganyan. Tinuro ko yan. Pag-pray ka naman, lalapit ka lang ba sa Panginoon pag may kailangan ka? Kaya dapat lumapit ka sa Panginoon kahit wala kang kailangan. Maganda yun. Pero mali ang point, mali ang reason. Pakikinggan ka pa rin ng Panginoon. Lumapit ka man sa Kanya nang kailangan mo siya o lumapit ka man sa Kanya nung ikaw ay okay at hindi mo siya kailangan. Parehas kang pakikinggan ng Panginoon. Kahinaan, palakpakan natin ng Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin, yung kahinaan ng tao ay ipapasa mo na naman sa Diyos. Kahinaan ng tao yun. Sa magkakaibigan lang yun. Mare, uy, napatawag ka, ilang tao kang hindi tumawag. Oo nga, Mare, pasensya ka na. Pautang naman. Tatawag ka lang sa akin pag mangungutang ka. Sa magkumare lang yun. Pero sa Panginoon, you can come boldly to the throne of grace and come with confidence because He will surely hear your prayer. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sinasabi ko ba na mag-pray ka lang pagka may kailangan ka? No, sinasabi ko, anytime you can come to Him because you will still have unbroken fellowship with God. Sabi ng iba, yan. Magkaroon tayo isang hypothetical situation, kunyari. Supposed to be, you are sinning, nagkakasala ka. Pero may tragic event na nag-took place, may tragic event na nangyari sa iyong buhay. Nagkakasala ka may ginagawang kasalanan, bigla may tragic event. At doon ka nag-pray, sa palagay mo, God will not hear you? God will still hear you. Remember, you're still a child of God. So po, itong yung illustration na malinaw. Suppose, ang sasakyan mo ay nasira in the middle of the night, in the middle of unknown place, in the dark place. Kasi galing ka sa dark place. Nag-drive ka ngayon, pauwi ka, doon ka inabutan ng sira, sa dark place, unknown place. Hindi ka ba pwede tumawag sa Diyos? Sasabi mo, baka ako hindi dinggin ng Diyos kasi galing ako sa kasalanan. Papakinggan ka pa rin ng Panginoon. Kasi hindi ka niya iniwan, nandun pa rin ang fellowship ng Panginoon. Ipadadala pa rin niya ang mga anghel sa iyo because you ask of Him, you ask from Him. Bakit? Because you are still His children. He loves you with an everlasting love. He loves you. His love never ceases. And listen, His love is fresh and new every morning, mga kapatid. The love of God is so great that even before you ask of Him, He has already sent the answer. Amen, mga kapatid. Anong point natin dito, mga kapatid? You have an unbroken fellowship with God. Nasa dilim ka man, nasa liwanag ka man. Hallelujah. So, will God, inom ka ng inom ng alak? Hindi ba pakikinggan ng Diyos yung cancer sa atay dahil sa iyong pag-inom ng alak? Ang pakikinggan lang ba ni Lord na kagalingan pag nag-pray ka ay yung mga cancer sa atay dahil sa fatty liver, sa pagkain ng maraming kanin? Hindi. Pakikinggan ni Lord yung mga cancer mo sa atay ay galing sa pag-inom mo ng alak o yung cancer mo sa atay ay galing sa pagkain ng kanin. Parehas na pakikinggan ni Lord yan pag humingin ka ng kagalingan because the Lord heals all diseases. He took all our sins and He cleansed us from all our sins and healed all our sickness. Amen, mga kapatid. Amen, mga kapatid. Matuwa tayo doon, kapatid, kasi karamihan ng ating sakit at karamdaman ay dahil sa ating kasalanan. Huwag tayong mayabang. Amen, mga kapatid. But, I don't encourage pag-inom ng alak. Hindi ko total, pakikinggan naman ni Lord yung cancer dahil sa pag-inom ng alak. Hindi po yun ang point, mga kapatid. Huwag kayong pilosopo, mga kapatid. Magmahalan tayo dito, mga kapatid. I don't encourage alcohol because it brings liver disease pa rin. Ang Holy Spirit naman na nagigribo, inom na naman ang inom ng alak itong anak kong ito. Nakakagrieve sa Holy Spirit, mga kapatid. So, tingnan po natin, mga kapatid, yung prodigal son, nung bumalik siya sa kanyang ama, hindi na putol ang kanilang fellowship eh. Nung bumalik ang prodigal son sa kanyang ama, yung bang ama naghintay sa anak na magsalita muna
bago ang ama na naghihintay sa malayo, tumakbo doon sa anak? Naghintay ba yung ama na, tumawag ka muna? Hindi nakita niya yung anak niya, tumakbo na siya. Bakit, mga kapatid? Kasi matagal na naghihintay yung ama. Matagal na niyang hinihintay yung anak niya. At nung nakita niya, alam ka naman tatakbo ang anak, ang ama dahil wala naman yung anak. Walang gayunan. Pilosopo yun. Hindi, naunang tumakbo. Kasi bumalik yung anak. Kaya yung amay tumakbo. Abay, of course, paano tatakbo yung ama kung hindi nabalik yung anak? Wala nga ang anak. Saan tatakbo yung ama? Di sa kanal? Hindi, mga kapatid. Kaya tumakbo yung amay kasi nakita na niya yung anak. Yun ang response, mga kapatid. Naghihintay kasi matagal yung ama Naghihintay yung ama. Yung bang anak ay nag-confess muna ng kanyang kasalanan bago siya niyakap ng kanyang ama, bago binihisan ng bagong robe at saka nilagyan ng singsing. Sinong unang nag-express ng pag-ibig, mga kapatid? Di ba yung ama? Hindi pa nag-express ng pag-ibig yung anak. Wala, nakatayo pa lang ng ganyan. Nag-express na ng pag-ibig yung ama. Mga kapatid, ganun ang pag-ibig ng ama sa atin. Hallelujah. God does not turn a deaf ear when you are struggling with sin. Nag-struggle ka sa sin, ang Diyos ba'y nabibingi? Hindi. In the opposite, He is attentive and in constant presence. Kaya nga nakaka-escape ka sa mga temptation kaya nga nagbabago ka na ngayon Kasi attentive ang ama mo. It is because when you need Him most, during the time of temptation, during the time of sin, you need God most. You need His presence most. And through the Holy Spirit, tulad na pag-aralan natin dati, the Holy Spirit will not leave us by because the Holy Spirit is the one that empowers us to live a life of righteousness and holiness. So, sin does not stop God from speaking. Hindi rin ang kasalanan ang naghaharang para ang Diyos ay magsalita sa iyo. Ang kasalanan ay during that time pa nga nagkakasala ka, the Lord is speaking more to you. Ikaw lang ang bingi sa pakikinig sa sinasabi ng Diyos sa iyo. Pag nagkakasala ka, hindi na-stop ang Diyos na magsalita. Patuloy na nagsasalita. Maingay nga lang surrounding mo kasi may kasalanan ka. Pero ikaw ang bingi. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, may iba-ibang paraan ng pangungusap ngayon sa iyo. Kung hindi na tumalab sa iyo yung dating paraan ng pangungusap, kasi nga nagkakasala ka, gagawa ang paraan ng Panginoon para ba, miraculous thing ito nangyayari to sa akin. Kaya yung iba, sasabihin lang, biglang meron akong na-encounter na problema sa buhay ko, na-realize ko, Lord, ako nga po pala'y nagkasala sa iyo. Hindi nagparusa ang Panginoon, kundi nangungusap lamang ang Panginoon sa iba-ibang paraan para lalo mo siyang marinig. During the time na nagkakasala ka, hindi ka iniiwan ng Diyos, hindi ka pinababayaan ng Diyos, hindi nawawalang fellowship. It is the time that God speaks loudly sa iyo, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ba tayo nagagalak nung ganun? Na hindi tumatahimik ang Diyos. Kasi yung pagkakala ng iba, pag nagkakasala ko, tumatahimik na ang Diyos. Ganun, yun ang dati nating alam. No. Pag nagkakasal tayo, the more God is speaking to us. Kasi ayaw kanyang patuloy na lalong magkamali ng iyong mga desisyon at diskarte. Kahit sa panaginip nga kahit, dati naman hindi ka na nanaginip nung, bigla mo na panaginip, naku po, nakakatakot. Titigilan ko na. Diga, ayaw ko na. Yung pala yung resulta ng mga ginagawa mong kasalanan. Kasi nung gising ka, hindi mo na-realize that what you're doing will result into this problem. Pero pinaunawa sa'yo ng Diyos. Hindi na niya hinayaan na ma-experience mo pa yung problemang yun. Sa panaginip, nangusap na sa iyong Panginoon. Pag-gising mo, buhay na buhay. Totoong-totoo. Di ngayon, ikaw ngayon I repent. Ano ibig sabihin ng I repent? I change my mind. I will no longer do it. Just stop. And Holy Spirit will give you the power, enabling to do His will for you. Ba natin mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. And last mga kapatid, don't gauge your relationship with God based on your performance in prayer. Naku, mababa na ang fellowship namin, Lord, kasi konti lang prayer ko ngayon Kasi konti na lang ang prayer ko, hindi na ako masyado nakapag-pray. Siguro, ang kami ni Lord, naglalakad ng mga na lang. Mga 3 metro na ang aming distansya. Di ka mga kapatid, ako lang ba nag-isip ng ganon? Dati inisip natin yun, hindi na ako masyado nakakapag-pray. So, alam mo ngayon, the more you pray, the more you have in fellowship, lalo lumalapit, lalo nagiging in sync. Mga kapatid, it's not that way. Yes, the more you pray, the more you will be in sync because you hear more of Him. But the truth is, He does not leave you.
Hindi naman lumayo sa iyo ang Panginoon, ikaw lang ang may problema. Again, ikaw ang may problema. Pagdating sa Panginoon, wala nang problema. Ikaw ang may problema. But your prayer is not a gauge for your fellowship and your success with the fellowship with God. Because our union of God is not through your prayer. Your union with God is through His Son. Through the finished work of Christ. Again, illustration. Last illustration. Alam niyo mga kapatid, sabi ng Lucas chapter 11, ano ba yung nasa Lucas 11? Yung tao na kaibigan na kumakatok sa kanyang in the middle of the night para manghingi ng pagkain. At yung kaibigan ay ayaw mo nang tumayo. At nung tumayo yung kaibigan, napilitan lang magbigay. Dahil sa insistence nung kaibigan, dahil sa pangungulit nung kaibigan, napilitang tumayo ang kaibigan at ibigay yung hinihinging tinapay in the middle of the night. Kaya sabi ni iba, kaya ganyan ang gawin mo sa panalangin. Insist on God para ang Diyos mapilitan. Para tumayo at para ibigay ang hinihiling mo mga kapatid. Again, this is a wrong statement na sinasabi doon mga kapatid. If man who is sinful, weak and makasalanan ay napilitang tumayo at ibigay hinihiling mo, ang Diyos pa kaya ang ibig sabihin ng mga kapatid. You do not need to beg God because God is going to give you before you even ask of it. Ang pinakikita doon is the extreme difference that sa tao kailangan mo pang pilitin pero sa Panginoon, naandun na ang pagtugon sa iyo ng Panginoon. Why? Because you have an unbroken fellowship with God. Ang illustration mga kapatid, hindi ka kasi kaibigan na tumawag doon sa taong nakatira doon, kundi ikaw mismo ang nakatira doon sa loob ng kaibigan mo. Sapagkat kahit kailanman, hindi ka iniiwan ng Panginoon. Amen mga kapatid. And last, hindi pa pala last yun. Pagbigyan nyo na ako, kilala nyo naman si Pastor James. Hebrew chapter 9 verse 14, sabi ng iba, I could not serve God because I have a guilty conscience. At some, naniniwala sila ng kanilang confession ang maglilinis ng kanilang conscience. At pagka malinis na ang kanilang konsensya, then they have fellowship with God. Pagka marumi ang konsensya mo, I don't have fellowship with God ngayon. Baka hindi din ginadyo sa panalangin ko kasi marumi ang konsensya ko. So ano gagawin ng iba? Magko-confess para linisin ang kanilang konsensya. Hindi nila alam na naglilinis ng konsensya ay safeguard. Tignan natin sa Hebrew chapter 9 verse 14. How much more then will the blood of Christ who brought the eternal Spirit offered Himself unblemished to God cleanse our conscience from act that leads to it. Sino ang naglinis ng konsensya? Yun mo confession mo? No, it is the blood of Christ that cleanse your conscience, mga kapatid. It is not your confession that clean our conscience. Hindi yung confession, kundi the blood of Christ. The blood of Christ cleanse us. Patuloy na nilinis na, patuloy pang nililinis from the burden and effect of sin, from the attraction of sin. At anong ginagawa din nito? It also gears up, itinatama ang puso natin for the service of God. Yun ang purpose ng blood of Christ. So ano ang ibig sabihin ng mga kapatid? Hindi confession ang naglalapit sa'yo sa fellowship with God. Yung blood of Christ ang nagbigay sa iyo ng fellowship with God. Kaya unbroken. Ngayon pagdating po doon sa service with God, kasi pagdating doon na, the blood of Christ cleanse you from guilty conscience so that you can serve God. So ang purpose lang pala ni Lord, mag-serve ako sa Kanya. Mali kasi yung mentalidad na master and slave, servant relationship. Hindi yun yung point dyan. Hindi yung master and servant na ako nung utos ng master gagawin ng servant, ikaw naman wala nang magawa kundi sumunod. As in, it is so tiring, it is so burdensome kasi slave ka. No, that's not the service.
na tinutukoy dyan. Ang service na ibig sabihin doon, mga kapatid, it's not the master-servant relationship. Ang ibig sabihin doon, that the heart of God you now have. At ang heart at ang desire ni Lord is now your heart and your desire. Kaya whatever God's will for you to do, hindi na mahirap. Hindi na kailangan tawagin, hindi na kailangan pilitin because that is now your will. Therefore, you are in service to God. At kapag nare-reflect mo yung beauty ni Lord, nare-reflect mo yung glory ni Lord, you are in service to God. The problem with sin, ano niyo papel natin sa mundong ito? We are to reflect the light of Christ. Kapag ka ikaw ay punong-puno ng kasalanan, yung reflection mo malabo. Di ba ang mirror, kapag ka punong-puno ng mga smudges, may putik, may kanin, may tapal, may tissue paper. Ang reflection ng light niya malabo. But once yung reflection, but once yung mga dumi na yun, ay hindi mo pinamumuhay, ibig sabihin ikaw ay malinis, yung reflection, yung glory of God, kitang-kita sa'yo. Sinasabi ko ba na nabawasan ang relationship ninyo? No. Sinasabi ko ba na naglayo kayo ng fellowship? No. It only affects because you are a reflection of the light of Christ. The more you are living in obedience to God, the more you are reflecting the glory of God. Para yung salt of the earth. Di ba ikaw ay salt of the earth? Pag ang salt wala ng alat, anong purpose nito? Pataba na lang sa lupa, wala nang panglasa. Pero because you are the salt of the earth, nandun pa din yung panlasa. The salt still has its purpose. Kaya tayo mga kapatid, in conclusion mga kapatid, when it comes to the finished work of Christ, it is complete package. At nung binigyan tayo ng complete package, yung binigay sa atin complete package, walang kasama doong mansanas na may uod, mga kapatid, para piliin mo pa. It is perfect, it is complete. Ayos ang lahat. You are totally forgiven person. And as a result of your fellowship with God, 24 hours a day, 60 minutes per hour, 60 seconds per minute, mga kapatid, 7 days a week, 12 months in a year, mga kapatid, without interruption and into eternity, your fellowship with God will remain unbroken. Hallelujah. So, ang Diyos ay hindi nakaupo sa swivel chair o yung computer chair na umiikot o yung barber chairs na umiikot. At pag nagkasala kayo, tumatalikod sa iyo ang Diyos. No. Yes, it is unavoidable na magkasala kayo, but God's face is always toward you. Sabi nga ng 1 Peter chapter 3 verse 12. He never revokes His presence, and His never-ending grace teaches you to say no to sin. In conclusion, mga kapatid, we have an unbroken fellowship with God because in Christ we are forgiven forever.